Alex, via naintindihan Quezon natin Road yung po. ano mo. Alex, naintindihan natin yung argumento Opo. mo, no? Dahil sa lumaki na yung ating populasyon at ang ating road system ay nagbago. Opo. Pero inaakala namin na dapat meron kayong unawaan o coordination ng LTO o LTFRB, kayo nang mag-supply sa kanila na itong rotang ito ay dapat nang baguhin. Mas marami na yung mananakay dito, merong isang komunidad na mas dumami ang tao rito. Di ba dapat kayo ay merong regular na pakikipag-ugnayan sa LTO at sa LTFRB at mula sa inyo ay malalaman nila na o tama pa lang dapat baguhin itong mga rutang ito para mas madali siguro at wag na ninyong hintayin yung LTFRB na sila pa yung tumingin, mukhang wala naman silang mga ganong klaseng direksyon. Kayo na gumawa ng paraan na ipaalam sa kanila, mag-survey kayo, ibigay niyo yung mga, siguro yung mga litrato, kung hindi man mga video na mas makapal ang mananakay dito, palitan na natin ang ruta dito, para siguro mas madali, wag na ninyong hintayin yung isang opisina, kung 30 years ago, hindi nila ginawa yon. Di ba dapat gano'n na Alex? Tama po yun. Tama po yun. Kung Dante gusto po, ginagawa po namin yun. Tutulungan Kaya namin lang kayo, Alex, ha? Ang saganang Po- mamamayan, kung gusto mo, ipakita mo sa amin yung mga rotang dapat na baguhin nila. Si Jen ay papupuntahin natin kay, anong pangalan ng Secretary LTFRB? Abaya. Kay O Chairman maski Nunez. na kay Secretary Abaya na Jose Abaya. Ito naman pala yung mga rutang dapat ninyo. Bakit ba napakatagal ninyong approbin ito? Pinipilit nyo papasukin sa Divisoria, binagbabawal na ni Mayor Erap. Gumawa na lang tayo ng ganito. Alex, isang araw, pag-usapan natin para makatulong ang saganang mamamayan sa inyo. Opo, Kung Dante, maganda po yung nabanggit ninyo. Pero ang policy po ng DOTC sa ngayon, moratorium po. Bawal po ang panibagong pagbabago ng linya, bawal ang bagong prangkisa. Hanggang ngayon po, naka-moratorium po tayo. Alex, Since tutulungan ka namin 1992. ipaliwanag sa LTFRB na mali yung katwiran na yon. Bakit ka Opo. magbabawal kung yun ang hinihingi ng pagkakataon? Sa palagay ko, mas malaki ang may tutulong namin na ma-pressure natin ang opisinang yan para makilala nila yung katwiran, Alex, ha? Opo, alam na po ni Congressman Cesar Sarmiento po yan. Naipaliwanag na po namin sa opisina niya. Yun nga lang po, hindi po naabutan po ng recess yung pinag-uusapan po. At Sige. sana po yung Kongreso po magkaroon po ng active role dito sa pagbabago ng ating mga franchising system. Anyway, Sir Alex, medyo kinakapos na kami ng oras. Opo, Ibang araw opo. siguro. Ano po? Salamat po. Sige, salamat Jen. Salamat Salamat Kong po. Dante. Salamat po. Apo, siguro sang araw din kong tawagan na natin si Congressman Sarmiento ng Catanduanes ata ito, no? Siya pala ang chairman ng House Committee on Transportation. Si Cesar Sarmiento. Siya po. Yan Para- kapatid ni former Commissioner Sarmiento ng COMELEC. Ganun ho ba? Ano ang pangalan ng... Nalimutan ko ng kami. Comelec, Nasa dulo ho ng aking... sa atin ng mga kababayan, ilan ho munang text, malaking hindi po dahil 60% ng bus owner ay owned ng police officer at government official. Efficient po yung pagpatupad ng batas but not effective kasi may mga lumulusot sa batas ng DOTC kaya drawing lang po yan. 0598. Dito po sa Cavite, halos 2% lang ang may prangkisa. Kolorum na lahat, mga tao lahat ni June Magno, mga kolorum. 2%, 47. Jen? Opo, oo. Bakit naman ganun? Ay, pati Ibig mo ata, sabihin, 80%, 80, ano? 98%. Puro kolorum. Ay, nako. Hindi, nasa disiplina yan at depende sa leader yan, Rod ng Quiapo. Oo, babawasan yan kahit papaano, kaya lang, di naman makatarungan ng sobrang taas ng multa. Di lahat ng lumabag ay sadya. Meron dyan kalang aksidente. June ng Eastern Samar. Sabi naman ng isa nating caller, hindi mababawasan ang paglabag. Likas sa driver na salbahe magmaneho. Dapat ang mga traffic enforcer po ay galing sa LTO para mabawasan ang mga kotong caps. Boy Molina ng Muntinlupa. Babawasan kaya ang mga paglabag sa batas trapiko dahil sa ipapatupad na mataas na multa? Oo o hindi, magbabalik pa po ang saganang mamamayan. Yung sa batas trapiko na dagdag multa sa mga kolorom sakyan, bulok ang sistema ng gobyerno natin, wala kasing mangyayari yan. Kahit taasan pa nila ng taasan dyan,
Kita mo, nakakapagpasada ang mga sasakyan na walang prangkisa, walang mga plate number, wala rin mangyayari talaga. Sanhi ng korupsyon pa yan eh. Kunting pananakot sa dahil sa malaking halagang multa, magbibigay na lang yung mga driver. Naasan nila yung multa ng kolorom dahil siyempre binayulit na nila yung role. Kailangan sila magbayad sa tamang oras. Sa akin palagay, makakabawa. Siyempre takot sila kung malaki ang multa. Kasi kung maliit lang, kaya nila bayaran. Kung malaki, medyo takot. Kung milyon nga, di ba, nababalitaan, milyon ang sisingilin sa kanila. Kung sakaling mahuli sila sa lansangan na takbo sila ng sasakyan dyan na kolorom. Yung batas trapiko sa ating bansa di naman nalulutas Paraan lang nila yun para mag-iingat na ang mga tao. Kung masusunod na maayos yung panukalang batas, sigurado mababawasan na ang mga paglabag sa batas trapiko na yan. That is unfair. In fact, nagki-complain na nga yung mga yung mga driver That will be going to cheating because the higher the penalty, the more these people will apprehend them for their own needs. Corruption.